DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kababayan, ang oras 9 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon! At syempre ngayon ay holiday. Pero ang tanong, Lakay Romel, alam daw ba ng ating mga kababayan kung bakit holiday ngayon? Kaya nga, kasi di ba parang yung ginugunita natin ang Ninoy Aquino Day. Ninoy Aquino Day. Si Ninoy Aquino ang nagbigkas ng mga katagang The Filipinos are worth dying for. Yan na tinuro ko kanina sa anak ko. Sabi ko, do you know? Sabi ko ganyan kung bakit holiday today. It's Ninoy Aquino Day, so confident siya. Dapat natin paliwanag sa kasalukuyang henerasyon kasi tama. Nalilimutan kadalasan ang Hekasi. Tama. Ang araling panglipunan, madalas yan ang nakakaligtaan kasi sabi nila, ano ba relevance niya sa buhay ko? Pero meron. Oo. Malaki ang naging papel ni yumaong dating Senador Ninoy Aquino. Kung ano man ang tinatamasa natin ngayong demokrasya. Correct. Hindi naman pwede kaila. Oo. Di ba? Kaya nga tinatanong niya ako, why? Sabi nung anak ko, sabi ko, why daw? Sabi ko, so medyo nahirapan ako. Bakit nga ba? Why are the Filipinos worth dying for? Because we deserve to be free. Sabi ko ganyan sa kanya. At doon na po nagtapos ang aming lecture for the day. Pero totoo, napakahirap talaga na i-explain. Pero kailangan. Dapat i-explain natin sa bagong henerasyon. Tama. Hindi lang yung ine-enjoy natin yung times 2, yung double pay ng bayad na yung araw na to. Pero dapat alam din natin kung bakit ginugunita. Hindi ba? Yun lang. Yun lang naman. Kasi ayoko lang na nakakalimutan natin ang dahilan kung bakit merong holiday. Tapos on Monday, meron din ulit tayong holiday. Kaya long weekend Yung iba. So, anong ginawa na lang nila since holiday ngayon, bukas ipa-file ng leave. Ayun, tapos, diretso na. Hanggang Tuesday daw. Kasi final ulit nila ng leave yung Tuesday. Ang sarap naman. Meron pa silang sana all. Pero sa atin, wala tayong ganun. Wala, kasi lagi lang naman po tayong may balita at lagi tayong may trabaho. Hindi naman po pwedeng mag-off there ang radyo. Tama. Diba? Maraming salamat dahil sa inyo. Ay, meron pa rin kaming hanap buhay. Yan ang importante sa lahat. Correct. Maging mapagpasalamat sa mga bagay na ating natatamasa sa ngayon. At kasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At narito na ang headlines ng ating mga nagbabagang balita. Mga district engineer at COA auditor sa mga lugar na may ghost flood control projects ipapatawag din sa Senado. Senator Amy Marcos at mga staff nagpa-drug test na din. Ayun. Alam mo kapag hindi ka naman guilty? Ano yung katatakot mo? Oo. Diba? Sige, ako din po kung gusto nyo. Kasi kung halimbawa tatanggi ka, medyo nakakaduda ng konti. Sisiklab ang hinala at spekulasyon. Bakit ka iwas kung wala ka naman tinatago? Parang ano lang din naman yan, pagka inaudit yung sukli. Ayoko nga ipakita sa'yo kung magkano yung sukli. Bakit? Ayoko ipakita sa'yo yung resibo. Basta yun ang sukli. Diba? Hindi naman po pwedeng gano'n. Diba? Department of Justice iginiit na walang request mula sa US Embassy para i-extradite si Pastor Apollo Quiboloy. Kumpanya na pag-aari ng Pamilya Villar pinagmulta ng SEC. Pag-imprenta ng mga balota sa parliamentary poll sa BARM sinuspinde pero halalan sa rehiyon, tuloy ayon yan sa COMELEC. Uy, good news sa mga pulis. Dinagdagan ng NAPOLCOM ang kanilang allowance. Kaya bawal ng iwas yan iwas dilihensya. Diba? At saka lalong meron silang dahilan para magtrabaho ng mas maigi. Tama. Ayan. Paggunita sa Ninoy Aquino Day, pinamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga may-ari ng motorsiklo na nagsagawa ng drag race sa Bulacan, pinagpapaliwanag ng LTO. Babae na sinasabing asset ng pulis patay sa riding in tandem sa Maynila. At long weekend
magiging maulan dahil sa epekto ng habagat at LPA. RH Break Time. Yan ang mga headlines at narito na ang detalye ng ating mga balita. Ipatatawag ng Senado ang mga district engineer at mga auditor ng Commission on Audit o COA mula sa mga lugar na nasangkot sa napaulat na ghost flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, dapat humarap sa investigasyon ng mga opisyal upang magpaliwanag kaugnay ng issue kasunod ng pagbubunyag ni dating Senador Panfilo Ping Lacson. Partikular na tinukoy ni Estrada ang mga district engineer mula sa Bulacan, 1st Engineering District at Mindoro Oriental 1st Engineering District. Sa Bulacan, kabilang sa pinangalanan ni Lacson sina dating district engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Bukod sa mga ito, minungkahi rin ni Estrada na ipatawag ang mga COA auditors na naka-assign sa naturang mga lugar para linawin kung paano nakalusot ang mga proyekto na hindi naman natupad. Narito ang bahagi ng pahayag ni Estrada. Yes, they have to be present. Patatawag siguro natin sila yung mga district engineers, of course, ng Bulacan, Mindoro, and pati yung COA. Kasi hindi magpo-prosper ang ghost project kung walang cooperation ng COA. Kakasuhan naman ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang kontraktor ng isang ghost flood control project sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa Executive Director ng PCAB na si Atty. Herbert Matienzo, magsasagawa din sila ng sarili nilang investigasyon tungkol sa naturang usapin. Bukod rito, maaari ding matanggalan na ng lisensya ang SYMS Construction Trading na sangkot sa ghost project. Kami po sa PCAB ay magsasampa ho ng kaso sa kanila at maaari ho silang matanggalan ho na ng lisensya. Dahil po sa nabalita nga po ito, kami po ay may sarili din pong investigasyon. Matatanda ang pinuntahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang naturang proyekto kung saan siya mismo ang nakatuklas na hindi man lamang naumpisa ng proyekto kahit na idiniklara itong tapos na or kompleto. Samantala, pinangangambahang magpapalala lamang ng baha ang itinatayong pumping station sa barangay Mariblo sa Quezon City. Sa inilabas na letter of objection ng lokal na pamahalaan, ipinatitigil na ang konstruksyon ng naturang proyekto ng DPWH-NCR dahil sa itinatayo ito sa isang unbuildable site na isang makipot na creek. Ang kontraktor nito na Alri Construction Services ay nagpapatayo rin ng Santa Cruz Pumping Station sa kaparehong creek. Batay sa mga nakapaskil na project plan ng dalawang pumping station, parehong mahigit 300 milyong piso ang budget para sa mga ito. Sinimulan umanong itayo ang mga proyekto noong Enero 28 ng kasalukuyang taon ang nakatakdang matapos sa Enero 22 sa susunod na taon. Pero ulat ng Quezon City LGU, puro mobilization ng heavy equipment pa lamang ang nangyayari at wala pang aktwal na pagtatayo ng pumping station. Natuklasan ni San Carlos City Negros Occidental Mayor Renato Gustillo na pinepeke ang kanyang pirma sa mga dokumento ng flood control program sa kanilang lugar. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Joe Alingasa, tagapagsalita ni Mayor Gustillo, iba-iba sa aktwal ang pirma ang nakalagay sa mga dokumento ng DPWH. Kaya agad sumulat si Gustillo sa ahensya upang alamin ang anomalya sa mahigit na 306 million pesos. Mahalaga ng proyekto pero hindi sila sumasagot. Dahil dito ay nareklamo na ng alkalde ang DPWH sa NBI upang agarang aksyonan ang nabanggit na anomalya. Hanggang ngayon, sir, wala pang reply. June 23 yung last letter po na pinadala ni Mayor. And then, yun nga, kinalaunan nito, Mayor decided to request the National Bureau of Investigation to look into the case of falsification or yung mismo forgery na ginawa nila sa firma ni Mayor Renato Agustino. So, pinadala na po doon sa NBI para maimbestigahan talaga, just to give clarification, na dito sa San Carlos po, we don't tolerate those kind of course,
unscrupulous transactions na wala naman talaga at saka hindi existing. Samantala, hindi lamang sa pamimigay ng pirma natatapos ang anomalya dahil ikinakabahala din nila Gustillo ang patuloy na pagpondo sa nabanggit na proyekto kahit natapos na itong ipatayo sa kanilang syudad. Project, sir, dati na yan at na-implement na po yan ng DPWH dito ng ibang mga kontraktor. Na-implement na, tapos na. Tapos na. Yes po. Lumubo din po yung amount. Sabi ng district engineer, those are not the amounts. Ang laki ng amounts na yan. Na-implement naman na yan dito, pero hindi ganyan kalaki yung mga amounts. So parang ang dating double appropriation. Napondohan na dati, tapos na, tas may pondo ulit, pinondohan ulit. Ganun ba? Yan po. Yan po yung ipinagtataka ni Mayor at saka ng district engineer dito. Sa iba pang balita, sumailalim na sa drug testing sina Senators Amy Marcos, Juan Miguel Zubiri at Raffy Tulfo. Ito ay matapos na kumalat ang ulat ng may empleyado ng Senado na umano'y gumamit ng marijuana sa loob mismo ng pasilidad. Kabilang sa nagpa-drug test ang 38 staff ni Marcos at staff ni na Tulfo at Zubiri gamit ang 5 panel test para sa cocaine, shabu, ecstasy, marijuana at opium. Batay sa report, negatibo ang resulta ng drug test ni Tulfo at ng kanyang staff habang hinihintay pa ang resulta ng iba pang senador at empleyado. Wala pang natatanggap na request ang Department of Justice sa U.S. Embassy para sa extradition ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang reaksyon ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano sa payag ni Philippine Ambassador to America Jose Manuel Romualdez na nagsumite ng formal request ang US para i-turn over sa kanilang bansa ang controversial na religious leader. Binigyan din ni Clavano na sa ilalim ng proseso, ang extradition request ay dapat munang tanggapin ng Department of Foreign Affairs bago i-endorso sa DOJ. Sinabi ng opisyal na dahil walang tinatanggap na kahilingan DFA, imposibleng magsagawa ng endorsement ang DOJ sa nabanggit na usapin. Si Kibuloy ay nakakulong sa Pasig City Jail dahil sa mga kasong kriminal at siya ay nakaharap din sa iwalay na demanda sa US Federal Court. Samantala, naglungsad ng help desk ang Philippine Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kasunod ng apela mula sa Korean Embassy na tiyakin ang seguridad ng Korean community sa Pilipinas. Ito'y tugon sa mga nangyaring krimen nitong mga nakaraang buwan, kabilang ang kidnapping at armed robbery na nagta-target umano sa mga Korean national na nasa bansa. Ayon kay Korean Ambassador Lee Sang-hwa, nagsisilbing konkretong hakbang ang help desks ng PAOK para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad at mapalakas ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. 8 Korean help desks ang bubuksan sa Maynila, Angeles, Olongapo, Tarlac at Cebu kung saan malaki ang populasyon ng mga Koreano. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa Department of Foreign Affairs para sa legal assistance sa 6 na Pinoy na inaresto sa Hong Kong. Kinumpirma ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hinuli ang mga ito dahil sa hindi aprobadong employment at iba pang atraso. Kabilang sa mga tulong na ibibigay ng DMW ang pagbisita sa mismong detention ng mga OFW at suporta sa kanilang pamilyang naiwan sa Pilipinas. Unang iniulat ng Consulate General na naaresto ang 6 na caregivers makarang magpanggap o mag-apply bilang mga dentista. Kasalukuyan nasa custody na ng Hong Kong Immigration ang mga Pinoy na inaakusahan ng misrepresentation. Samantala, pinatawan ng 12 milyong pisong penalty ng Securities and Exchange Commission o SEC ang Villar Land Holdings Incorporated dahil sa hindi pagsumite ng mga financial report sa takdang panahon. Ayon sa SEC, walang saysay ang paliwanag ni Villar kung saan hindi nito naisumite ang mga ulat sa takdang oras. Batay sa record ng SEC, ang Villar Land ay nagdeklara na
Ang halaga ng mga ari-arian nito ay umabot na sa 1.37 trilyong piso noong Marso 28, ngunit hindi pa rin nito na isumiti ang mga financial report nito para sa taong 2024 at unang quarter ng 2025. Ang SEC ay naniniwala na ang pagdeklara ng Villar Land ay maaaring maglinlang sa publiko at mayroong gross negligence o bad faith sa pagdedeklara o pagdidirekta ng mga gawain ng kumpanya. Kasama sa mga pinatawan ng multa ay ang 11 opisyal ng Villar Land, kabilang ang presidente nitong si Cynthia Javares, chairman at dating senador Manuel Villar, at ang mga anak nitong sina Senators Camille Villar at Mark Villar. Ang bawat isa sa kanila ay pinatawan ng multang 1 milyong piso. Pansamantalang sinuspinde ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng opisyal na mga balota na gagamitin para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, ito ay habang nililinaw pa ang opsyon na none of the above na nakasulat sa election code. Batay sa impormasyon, kung higit na 50% ng boto ay mapunta sa none of the above, kinakailangan magsagawa ng special election, pero kung mas mababa naman sa 50%, papasok ang tinatawag na second placer rule. Bukod rito, huminto rin ang COMELEC sa pag-print ng balota matapos makatanggap ng hindi opisyal na kopya na panukalang batas ng Bangsamoro Parliamentary na nagre-reconfigure ng mga distrito. Tiniyak naman ang COMELEC na pansamantala lamang ang suspensyon at tiyak na matutuloy ang halalan sa itinakdang petsa. Samantala, kaugnay ng balitang yan, tuloy pa rin ang unang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre at 13 ngayong taon sa kabila ng pagkaantala sa pag-imprenta ng balota at iba pang issue. Ito'y kasunod ng pag-aproba sa panukalang batas na nag-redistribute sa 7 parliamentary district seat na orihinal na inilaan sa Sulu. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia, kailangang magkaroon ng batas mula sa Kongreso upang ipagpaliban ang halalan sa Bangsamoro. Unang inanunsyo ng COMELEC na sisimulan ngayong Huwebes ang pag-imprenta ng balota para sa mga lalawigan ng Basilan, Tawi-Tawi at Special Geographic Area o SGA. Ngunit muling nag-anunsyo si Chairman Garcia na isususpindi muna ito upang mapag-aralan ng COMELEC ang implikasyon ng inaprobahang panukalang batas. Formal nang inatasan ng bagong upong Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Antonio Navarrete ang hukbong katiyan na supili ng mga banta sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Inatasan ng Army Chief ang militar na maging non-partisan at panatiling payapa ang eleksyon at misyon ni Navarrete sa mga sundalo maipakita sa mundo na kahit ang tunggalian ay kayang masolusyonan sa pamamagitan ng demokratikong pamaraan. Una nang iginit ni Commander-in-Chief Pangulong Bongbong Marcos na hindi katanggap-tanggap kung magkakaroon ng failure of election sa BARM. Pero bago ang talk to the troops ng mga AFP official, nagutos ang Moro Islamic Liberation Front sa mga natitira nitong mandirigma na huwag lumawak sa decommissioning o pagsuko ng armas sa gobyerno. Itutuloy-tuloy pa natin ang pagbibigay ng upang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Good news sa lahat ng kapulisan dahil dagdag na allowance inaprubahan ng NAPOLCOM. At paggunita sa Ninoy Aquino Day, pinamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Long weekend! Nako, ito na yung mga bakasyonista. Sabik na sabik. Oo, mga nag-cancel ng bakasyon ng July. Good news ba yan? Palagay ko naman. Ganun ba? Kaso, parang ako lang to sinuong ko yung habagat ng July. So ungin nyo na lang din siguro to kung talagang gayak na kayo dahil ang long weekend po ay magiging maulan dahil sa habagat at low pressure area. Sabi nga nila.
Baka If there's a will, there's a way. Baka ma-spoil yung Bakasyon, celebration. walang masispoil. Kasi nga, if there's a will, there's a way. Kaya good luck po kayo at ibayo pa rin pag-iingat kahit kayo ay maglo-long weekend. At kayo ay nakatutok pa rin sa break time. Ilan po muna ang paalala. Pilipinas ang oras, 29 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Mga kababayan, ang oras 35 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil talaga namang init na init tayo sa pamimigay ng ating papremyo para sa ating mga nagpadikit ng DZRH sticker sa kanilang mga tsedeng, sa kanilang mga sasakyan. Nagijay lugluganda. Diba? At hello mula sa Bulacan, Kuya Alejandro Ferrer. Magandang hapon. Magandang hapon, Alejandro. Yes po. Ay, saan ka sa Bulacan? Sa Giginto, Bulacan. Giginto. Abang. Kamusta nga? Baha dyan. Binababa kayo dyan? Control project dyan sa Giginto. Po, sa tabang na Giginto, okay po. Kaya lang sa mga apalit po yun. Sa mga malalayo po, sa tabing ilog sila. Opo. Saka sa Balagtas. Ayun. Updated. Yan gusto ko kay Kuya Alejandro. Very updated. Pero dyan sa Giginto, wala. Gumagana naman ng mga flood control project dyan. Daniel Fernando po, si Governor. Kapit bahay mo namin. Very good. Okay. Napakahusay. Mabait po. Maayos po itong gobyerno namin. Ayun. Maraming salamat Kuya Alejandro. Ngayon, para naman sa isang katanungan kung saan pwede kang mag-uwi ng 1,000, ano nga pala yung sasakyan na inyong nadikitan? DZRH. Wala pa. Ano sasakyan ka ako? Yung nadikitan ng DZRH sticker Ano? Advance ka ha? Ano sasakyan, Kuya? Alejandro po. Oo nga. Anong sasakyan? Taxi po. Taxi. Very good. Okay, ano na lang ang stasyon na laging pinakikinggan sa taxi ni Kuya Alejandro Ferrer? Number 1, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH. Ayun! Napakahusay. Huwag niyo po munang ibababa ang linya para mabigay na ni Wina Pearl kung ano nga ba. Salamat po. At kung paano po ba niya maibibigay sa inyo ang inyong 1,000 pesos. Ayun, sige. Okay. Siya na nagdesisyon. Okay, fine. Wala na kaming adjust. Hindi na kami makakapag-adjust. Kuya Alejandro Ferrer. Sige, para nga naman convenient. Congratulations. Congratulations, Kuya Alejandro. And ingat po kayo sa pamamasada ninyo. At para sa ating mga detalye, inaprubahan na nga ng National Police Commission o NAPOLCOM ang regular at collateral allowances para sa mga miyembro ng Philippine National Police o PNP. Sa Memorandum Circular 2025-004 na inilabas ng NAPOLCOM and Bank, sakop ng allowance ang subsistence, quarters, clothing, hazard pay, combat duty at incentive pay, sea at flying duty allowances, hardship allowances at iba pang operational benefits. Batay sa bagong pulisiya, tatanggap ng special combat duty pay na 3,000 piso kada buwan. Ang mga pulis na sumasabak sa operasyon at combat incentive pay na 300 piso bawat araw sa mga sumasabak sa laban sa mga rebeldeng grupo, terorista at iba pang kriminal. Samantala, ang mga nasa mas mapanganib na misyon ay makatatanggap ng hazardous duty pay na katumbas ng 50% ng base salary at dagdag na 15% allowance para sa mga exposed sa radioactive elements. Mayroon ding sea duty pay na 25% at flying pay na 50% ng base salary para sa mga kasapi ng maritime at air missions. Nakisa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paggunita ng Ninoy Aquino Day na anyay nagbibigay liwanag sa isang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Sinabi ng Pangulo na hinihikayat ng kasaysayan ng pagninilay higit sa reaksyon at mula sa pagninilay ay uusbong ang pag-unawa sa civic duty. Makalipas na niya maraming taon ay dumana sa malalim na pagbabago ang Pilipinas at natunay rito ang mas malawak na pampublikong diskurso tungkol sa kapangyarihan at pagkamamayan. Para sa Presidente, ang araw na ito ay imbitasyon para mamahala ng may kahinahunan, konsensya at
pag-unawa sa hinaharap. Ito dapat ring malaman ng mga new generation na ang pamilya Marcos at ang pamilya Aquino ay mortal enemy sa larangan ng politika. Pero they started out as friends, diba? Noong una parang, di ba, magkaalyado sila and then nagkaroon sila ng political differences. During the time ni former Senator Ninoy Aquino, talagang Marcos Aquino talaga ang matunog noon. Mortal enemy sa larangan ng politika. But yun nga, minsan talaga minsan you started out as friends, pero 'di ba, nagkakaroon talaga ng pagkakaiba sa nagiging pananaw. Time will come, 'di ba? Magkakasundo din. Of course. Hindi man sa kanila, pero sa mga susunod na henerasyon. Sa mga, katulad nila nagkakasama-sama na ngayon, nagkakaisa-isa na, hindi ba? Sama-sama ngang ginunita ng ilang kaanak, kaibigan at taga-suporta ang ika-42 anibersaryo ng kamatayan ni dating Senador Ninoy Aquino sa Ninoy Aquino International Airport. Nagkaroon ng maikling programa kanina kabilang ang pag-aalay ng bulaklak sa kanyang marker na pinangunahan ng National Historical Commission. Dumalo bilang pangnauhing pandangal si Senador Bam Aquino na binigyan diin na nanatiling hamon ng pagtamo ng mga ipinaglaban ni Ninoy gaya ng mabuting pamamahala at patas na lipunan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bam. Well, yung isa sa mga sikat na nasabi ni Tito Ninoy, no? Ninoy Aquino nung buhay pa siya, sabi niya, we cannot depend on one man, we have to depend on all of us. Kumbaga, yung nais po natin nangyari sa ating bansa, hindi magagawa ng isang tao, kailangan tulong-tulong tayo dito. Kailangan nagsasama tayo at nagkakaisa tayo. Yung kanyang hangarin po na magkaroon ng pagbabago sa politika, at least nakita naman po natin may demokrasya na tayo ngayon. Pero yung ibang mga pinagalaban niya, gaya ng good governance, mas patas na lipunan, alam mo natin hindi pa natin nakakamit. Matapos ang programa, nagsagawa ng motorcade ang August 21 movement mula sa NAIA patungong puntod ni Ninoy sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Nagkaroon doon ng misa na dinaluhan ng kanyang mga anak na sina Bolsy at Viel Aquino, kanyang mga apo na sina Josh at Kiko kasama si Senador Bam. Dumalo rin sa paggunita si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Binuweltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte matapos dumepensa na hindi siya nabigo sa panunungkulan bilang kalihim o dating kalihim ng Department of Education. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikita sa mga record na naging kakulangan ni VP Sara, kabilang na mismo paggamit niya na wala siyang expertise sa paggawa at pagrepaso ng matatag na kurikulum. Pati na rin ang natenggang higit 1.5 million pesos na gadgets, laptops at school materials mula pa noong 2020 hanggang sa kanyang termino na ngayon lang naipamahagi sa ilalim ni Education Secretary Sani Angara. Standby sa ating mga report, standby Miss Leth, standby Raymond Dadpaas, standby Noche Cacas and Josa Cruzat. Kaugnay nga ng balitang yan, pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na siya ay complete failure bilang Education Secretary. Sa media interview sa The Hague, Netherlands, inalala ni Vice President Sara Duterte kung paano siya hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manatili sa posisyon matapos magsumite ng irrevocable resignation noong Hunyo 2024. Ayon kay Vice President Sara, hindi lamang siya hinimok na manatili sa gabinete kundi inalok rin ng ibang posisyon at tinanong pa kung maaari siyang tumulong sa 2025 midterm elections. Dinipensahan naman ng Vice Presidente ang kanyang pahayag na nananatiling behind ang Pilipinas sa edukasyon dahil kailangan umanong makita ang kahinaan upang makahanap ng solusyon. Maring itinanggi ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y amoy alak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanggapin nito ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang katotohanan ng paratang at bahagi lamang ito ng propaganda para sirain ang presidente. Git ng palasyo, malinaw na nakikita araw-araw ang maagang paggising at aktibong pagdalo ni Marcos sa mga event at mahalagang pagpupulong
napatunay ng masgasig nitong pagtatrabaho. Binigyan din pa ni Castro na hindi katulad ng ibang leader na tanghali na gumigising at pinaghihintay na matagalang media para sa coverage o kaya'y dumarating ng alanganin sa mga opisyal na event tulad ng SONA. Pero granted, for the sake of argument na totoo ngang amoy alak. Bakit ngayon lang sinabi? Amoy Chico. Baka yun yung perfume, Chico scent. Meron bang gano'n? Ano mo? Hindi ko alam. Seriously, bakit ngayon lang pinalulutang? Hindi rin alam eh. Usually naman parang breakup yan ng magjowa, di ba? Saka mo naman ilalabas lahat ng baho kapag magkahiwalay na kayo. Pero kapag meron pang pag-ibig, pag meron pang nararamdaman, lahat pagtatakpan. O, di ba? Ganun. That is based from your own experience ba? Ang alin ba doon? Alin doon? Sana magkasundo na rin, ano? Oo naman. Sabi nga nung kanta, magkaisa. Total malapit na din naman ang election hindi ba? At magsama. Dapat focus muna tayo sa mga pressing issues ng ating bansa. Yung pinakamalapit sa sikmura ng ating mga kababayan. At narito na nga ang ating mga reports mula sa labas na ating papapasukin. Yusek Castro nanindigang labag sa konstitusyon ang panukalang mandatory drug testing ni Senator Padilla sa mga opisyal ng gobyerno. Bakit nga ba? I-detalye mo ang balitang yan. RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Isaiah Romel, pinanindigan ni Palace Press Officer Claire Castro ang nauna nitong pahayag na unconstitutional ang panukalang batas ni Senator Robin Padilla na magpatupad ng taunang mandatory drug test sa lahat ng elected at appointed officials. Ito'y matapos siyang payuhan ni Attorney Rudolph Jurado, Chief of Staff ni Padilla, na basahin muli ang kasong Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board na kanyang binanggit, pati na rin ang mismong Senate Bill number 1200 na inihain ng Senador. Git ni Jurado, dapat ipaubaya na ni Castro sa Senado ang pagdedesisyon hinggil sa panukala bilang bahagi ng kanilang constitutional mandate. Sagot naman ni Castro, bahala ang kampo ni Padilla kung nais silang ituloy ang panukala. Pero iginiit pa rin ito na malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na ang pinahihintulutan lamang ay random drug testing at hindi universal o mandatory drug testing. Dagdag pa ni Castro, maaari lang isailalim sa mandatory drug test kung akusado sa krimen ng isang tao dahil kusa na nitong na-waive ang kanyang right to privacy. Una rito sinabi ni Castro na dapat muling pag-aralan ni Padilla ang kanyang panukala dahil baka mauwi lamang ito sa pagsasayang ng oras at pondo. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At kampanya para sa pagkakaisa at laban sa katiwalian ni topping yumaong Senador Ninoy Aquino dapat ipursige ayon kay Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Senador Risa Hontiveros. Ang detalye, balita mo yan, RH number 28, paring Raymond Dadpas. Paring Romel, hinimok ng mga senador na kasapi at kalyado ng Liberal Party ang sambayanan na iporsige ang prinsipyo ng paglaban sa katiwalian, pang-aabuso at para sa pagkakaisa na siyang ninais ni yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito ay kasabay ng ika-42 taong paggunita sa pagpaslang sa kanya sa araw na ito. Ayon kay Senador Bam Aquino, ang ipinaglaban ng kanyang tiyuhin na patas na lipunan ay hindi pa natin nakakamit. Lalo na ngayon na muli na namang nababalot ang bansa ng usapin ng nakawan at korupsyon dahil sa mga flood control projects. Para kay Aquino, ang pagbabago sa lipunan ay hindi maaaring gampanan ng iisang tao lamang, kundi makakamit sa pagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Inamin naman ni Senador Francis Kiko Pangilinan nang pagkamatay ni Senador Ninoy ang nagsilbing kanyang inspirasyon upang iporsige ang serbisyo publiko. Namulat sa sakit ng lipunan simula sa pagiging student leader hanggang ngayon na isa ng senador. Sabi ni Pangilinan, batid niya ang bahagi ng kanyang tungkulin na tumulong para sa pagpapatibay sa mga institusyon ng demokrasya sa mga check and balance sa kapangyarihan ng Estado na siyang kanyang ginagawa sa Senado. Para kay Senador Risa Hontiveros, ang kantang The Impossible Dream ang nagpaalala sa kanya sa sakripisyo ni Senador Ninoy Aquino. Hindi lang ito nagpakita ng tapang kung hindi inialay ang buhay para sa demokrasya. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat la kay Raymond. Samantala, lalaking may kasong rape sa korte ng Las Piñas City,
arestado sa Parañaque City. Detalye mong balitang yan, RH27, Noche Cacas, Noche. Miss Taya Romel, hindi nakapalag sa pag-aresto sa pinagsanib na pwersa ng Southern Police District ang lalaking pinaghahanap ng batas sa kasong rape. Sinilbihan ito ng warrant of arrest sa Barangay Vitales sa lungsod ng Parañaque. Si alias Cesar, 48 anyos. Nasa top 2 most wanted person si alias Cesar sa dalawang kasong rape sa hiwalay na korte sa Las Piñas City. Kabilang sa mga umaresto ang mga tauhan ng District Mobile Force Battalion at District Special Operations Unit sa koordinasyon naman ng Makati CPS Warrant and Subpena Unit. Walang piyansang inilaan ng korte laban sa akusado. Aresta 27 at sika sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Ilan po munang paalala. Mga kababayan, ang oras 9 na minutos bago sumapit ang alas 5 ng hapon. RH Break Time. Alas 4:54, naglabas ng pahayag ang Villar Land Holdings Corporation kaugnay ng utos ng Securities and Exchange Commission o SEC na pagmultahin sila ng 12 milyong piso. Ito umano ay dahil sa hindi pagsusumite ng korporasyon ng Annual Finance Report para sa taong 2024 at unang quarter ng 2025 na ibinigay na deadline. Sa inilabas na statement, kinumpirma ng kumpanya na tanggap sila ng order mula sa SEC noong Agosto 18 ngayong taon na nagtatakda rin ng karagdagang 2,000 pisong penalty kada araw simula Hulyo 1 ngayong taon hanggang maipasa ang kinakailangang ulat. Kaugnay nito nilinaw ng Villar Land na ang delay sa pagsusumite ng ulat ay hindi dahil sa pagtanggi ng kanilang external auditor kundi sa karagdagang audit procedures na hinihiling nito para suriin ang valuation ng Villar City properties. Dagdag pa ng Villar Land, pumayag na silang gumamit ng cost basis sa valuation upang mapabilis ang paglabas ng audited financial statements. Samantala, sinabi ng kumpanya sa kanilang official statement na handa silang magpaliwanag sa issue at tumugon sa kautusan ng SEC sa takdang panahon. Arestado ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang Amerikanong sex offender sa Maynila. Kinlalang dayuhan na si James Russell Munson, nabatay sa ulat ng Philippine Center for International Crime at mga otoridad sa Estados Unidos sa isang registered sex offender. Ayon sa BI, ang mga RSO ay yung mga individual na nahatulan sa kasong sexual offense at required na magpatala sa itinalagang ahensya ng estado o lokal na pamahalaan. Bahagi naman ang project #ShieldKids ng BIFSU. Ang operasyon na layong masugpo ang mga sexual predator at dayo ang banta sa kaligtasan at seguridad lalo na sa kapakanan ng mga bata. Samantala, patay ang isang babae matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa tapat ng Daydream Lodging sa Santa Cruz, Maynila. Sa inisyal na investigasyon, nakatayo lamang ang biktima ng sumulpot ang mga sospek na sakay ng motor at saka binaril sa ulo ang biktima. Napag-alaman namang kilala umanong asset ng pulis. Ang biktima kinilala lamang sa alias na Enang. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng kapulisan para malaman ang motibo sa krimen. Palaisipan sa MMDA kung bakit pila WAEPEC ang paninikit nila sa Lasal Green Hills. Ngayong mabot na sa higit 1,000 ang violators sa no contact apprehension policy. Sa tala ng ahensya, 1,556 na ang lumabag sa NCAP dahil sa obstruction at illegal parking na nagdudulot ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa Ortigas Avenue mula July 11 hanggang August 18 na karaniwang nangyayari tuwing peak school hours. Sinabi ni MMDA Chairman Normando Artes, baka afford naman ng mga taga-Lasal Green Hills ang multa sa NCAP kaya walang pagbabago kahit pa nakailang diaglogo na sila sa issue. Sumulat ng MMDA sa pamunuan ng paaralan para muling sitayin ang dulot sa traffic ng mga hapid sundo sa lugar pero handa rin umano silang magpatupad ng drastic measure kung hindi ito aaksyonan
ng eskwelahan. Nasagip ng Manila Department of Social Welfare or MDSW ang 71 individual na nagtatrabaho bilang sex workers sa Maynila. Sa pangunguna ni MDSW Chief J. De La Fuente, ikinasa ang operasyon sa Rizal Avenue, Plaza Loton, Recto Avenue, Santa Cruz at Paco, katuwang ang Manila Police District at Department of Public Service. Sa kabuuang bilang na 71, 8 ang menor de edad, 48 ang nasa wastong edad o adults at 15 naman ang senior citizen. Nabatid na 46 sa kanila ay nakitang natutulog, 13 ang nakatambay at 12 babae ang nagbebenta ng aliw. Ayon sa MDSW, dadalhin ng mga bata sa Manila Boys Town habang mga senior citizen ay mananatili sa luwalhati ng Maynila Home for the Aged. Isasailalim naman sa counseling at bibigyan ng tulong ang mga babaeng sex worker habang ibeberipika kung may record sa presinto ang ilang kalalakihan. At sa balitang showbiz, papasokin natin ang report mula kay Josa Andrea Cruzat. Josa. Ito na, Maine Mendoza bumuelta sa kanyang basher. Sumagot sa akusasyon na gumamit ng ChatGPT. Saan? Idetalye mo ang showbiz news na yan. Josa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa. Miss Thea at Alakay Romel, hindi napigilan ni Maine Mendoza ang inis matapos pagbintangan ng isang netizen na gumamit umano siya ng ChatGPT para sa kanyang mahabang post sa X na dating Twitter. Ang post ay kaugnayan ng kanyang pahayag tungkol sa naging damdamin niya noon para sa dating ka-love team na si Alden Richards. Sa naturang post, nilinaw ni Maine na wala siyang intensyong magpasimula ng kontrobersya ng aminin na nagkaroon siya ng feelings para sa aktor. Ngunit isang ex-user ang nagbiro at nagkomento ng "Thank you ChatGPT" na kalaunan ay binura rin. Hindi ito pinalampas ni Maine at agad siyang bumuelta. Sinabi ni Maine sa kanyang comment na nakaka-offend ito para sa mga taong matagal nang nagsusulat at normal na gumagamit ng M-dash. Dumepensa rin ang maraming netizens kay Maine at tiginiit na matagal na itong mahusay magsulat simula pa noon na siya ay bago pa sa vlogs at bago pa siya sumabak sa showbiz. Matanadaang sa isang episode ng Tamang Panahon podcast, ibinahagi ni Maine na nahulog ang loob niya noon kay Alden. Gayunman, hindi ito nauwi sa relasyon dahil hindi siya niligawan ng aktora. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasi marami talagang tao ngayon, Josa, aminin mo na hello ChatGPT, I need your help, 'di ba? Kasi mahirap din naman talagang mag-construct ng mga sentences, even paragraphs, and sometimes even kung paano mo isisiwalat ang iyong saloobin, minsan kailangan pa rin ng ChatGPT. Ikaw, Josa, are you guilty? Minsan naman. Minsan. Kasi ang natukoy doon, Miss Thea, is yung paggamit ng M-dash. Kasi parang yung iba, kapag may M-dash, from ChatGPT na siya galing. Ay dahil yung post ni Maine ay may M-dash, ay pinagbintangan na siyang gumamit ng ChatGPT. Pwede namang i-check yan eh. Is this AI generated? Di ba? Pwede naman, pwede mo naman na pong i-check yung mga ganun kung AI generated ang mga mensahe. Diba? Tama. So parang lumalabas na wala kang originality. Okay lang din naman, diba? Kung yun ang saloobin mo, diba? Salamin ng yung saloobin. Nanghihiram ka ng knowledge. Ng knowledge, ng very light. Yeah, something like that. Oo, diba? And karamihan na siya at kadalasan na rin naman siyang ginagamit ng mga estudyante sa ngayon, diba? When they come up with mga papers, research. So nakokompromiso yung basta you have to use it wisely. Hindi yung ChatGPT na nag-isip para sa iyo. Dapat yung isip mo, kumbaga hindi mo siya kokopyahin into hindi naman into. Yeah, 'di ba? May guide ka lang. Yes. You just have to use the technology wisely. Nandiyan ang teknolohiya. Gamitin mo sa tamang paraan. Yun. Maraming salamat, Josa. Alright, balik sa inyo kay Romel at Miss Thea.
At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang break time. Nakasama niyo po ngayong araw ng Huwebes. Thank God it's Thursday, Ninoy Aquino Day. Ako po, si Thea Petro Carpuz. Maganda nga po muna kay PNP Chief for Administration. Lieutenant General Bernard Banac, sir. Mabuhay ka. Ito ang inyong lingkod sa ngalan ni Boss Deo Macalma, Romel Fuertes. Susunod na po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Mga kababayan, ang oras, 3 minuto lang makalipas ang 5:00 ng hapon.